يا قرب. الله بيطاح الله. يا الله Di naman bagong bagay sa natatandaan ko sa history na ang napakaliit na bansang Israel na halos ay ipagtabuyan ng mga Arabong bansa dyan sa Middle East mula noong 1948 nang ma-establish nila ang bansa nila sa basbas na rin ng United Nations. Sa kasaysayan, kung di pa rin ako nagkakamali, ay naganap yung tinatawag na diaspora. Hindi kagandahan ang nangyari sa mga Hudyong ito, lalo na nung nagsipangalat sila dahil nawalan sila ng masasabi nilang lugar sa mapa ng daigdig, kung saan-saang bansa sila napunta at tumira at naging mga mamamayan pa. 6 na milyon naman sa mga Hudyong ito ang ipinapatay ni Hitler sa kasagsagan ng paghahari at pananakop ng Germany sa Europe noong World War II. Wala halos matakbuhan ang mga Hudyong ito, makaligtas lang, kinakaladkad, binabaril. Binabaril na lamang at kahit matatanda, yung mga bata naman, syempre, damay-damay na. Pinapasok sa mga bahay-bahay, yung iba ay napunta pa sa Pilipinas at dito nanganlong at tinanggap naman ng mga Filipino. Salamat kay Pangulong Manuel Quezon. Dumating ang panahon sa pagtatapos ng World War II na nagkaroon ang mga Hudyo ng kaisipan at nangarap, kaya nagkaroon sila nung tinatawag na Zionism. Movement yata yun, kung hindi ako nagkakamali, na makabalik sa lupain nila. Doon sa pamana sa kanila na ang Diyos mismo ang nagbigay, biblically speaking. Siyempre, sa pagbabalik nila sa lupain nila ay maraming masasagasaan at mapaaalis doon. At dahil UN o United Nations ang may basbas na bumalik sila sa lupain nila at itatag ang estado ng Israel, ay nagsimula ang hatred o galit ng mga bansang Arabo sa Israel. Hindi pinatahimik ang Israel. May mga nabuong armadong grupo sa palibot na naghahasik ng terorismo. Ilan lang yang Hamas at yang Hezbollah na sa ngayon ay pinupulbos ng Israel. Marami pang darating, marami pang pupulbusin din ang Israel. Sinasabi na parehong may basbas ng Iran ang mga yan. Ito ang isang nakapangingilabot na kaganapan. Nagpaulan ang Iran ng aabot yata sa 200 na missiles sa Israel nito lamang October 2, 2024. Makikita nyo na nagliliwanag ang kalangitan sa pagbulusok ng mga nakamamatay na armas na ito. Waring tutunawin yata ng Iran ang Israel. Ayan, nakikita naman ninyo at naririnig nyo. Pati yung ingay at yung pagkagulat marahil. Ang hiyaw sa takot ng mga mamamayan dyan. Pero alam nyo ba ang nangyari? Kung ano ang nangyari sa mga missiles na iyan ng Iran at ano ang obserbasyon ng marami dyan? Eto po, panoorin po ninyo. Proud to report to you and very happy to report to you that you witnessed a miracle on the eve of the Jewish New Year, Rosh Hashanah, that none of those missiles killed any Israelis. Sadly, a Palestinian man in Jericho was killed when shrapnel fell on him. Horrific. No Israeli citizens were killed, and they were the main target for those missiles. That's number one. Number two, many of them were intercepted. Many fell in open fields. Folks, when you have 200 ballistic missiles bearing down on you and there's minimal damage. A few Israeli military bases were struck, but it was minimal damage. When no Israelis are killed, many of them are intercepted, fall in open fields. That's the hand of God. And I don't say that lightly. And we saw the same thing on April 13th, 2024, when Iran fired 300 projectiles, cruise missiles, ballistic missiles, and drones at Israel, and 99% of them were intercepted. So both times, I think you've seen a divine Iron Dome over Israel. Again, how else can you explain that? What are the odds out of 500 roughly projectiles spread out over those two attacks? 500 missiles, drones of all shapes and sizes, raining down on a tiny country. Every inch of Israel this time, earlier this week, I mean every inch from north to south was blanketed with these incoming Iranian missiles. What are the odds
in a tiny nation the size of the state of New Jersey, no less, well, there's not a lot of places to hide, if you know what I mean. 500, and not one Israeli was killed. And most of them were intercepted or fell into an open field. And there was minimal damage both times. What are the odds? Is this all just a coincidence? Ano sa palagay ninyo? Coincidence o milagro? Baka nagkataon lang eh. Baka hindi naman talaga milagro ng langit eh. Natatandaan ko sa Biblia na sa bawat digmaan na kasangkutan noon ng Israel, biblical times po ang pinag-uusapan po natin, ay ang Diyos ang nasa unahan nila at ang Diyos ang nakikidigma para sa kanila. May nakalagay pa noon na sa isang araw, kung hindi ako nagkakamali, ay mas marami pa ang namatay sa kamay ng Diyos kaysa sa kamay ng mga Israelita. Totoo nga ba na ang pangako ng Diyos sa Israel ay walang hanggan? Paano nangyari yon? Nakalagay din sa Bible na itinakwil na ng Diyos ang Israel dahil sa katigasan ng ulo nila. Panahon pa man nag-Exodus, kung babasahin natin, sumamba na sa Diyos-Diyosan. Kabawal-bawalan ng Diyos yun eh. Lumaban pa ang marami sa naging leader nila, kagaya ni Moses. Daming katigasan ng ulo ng Israel hanggang sa sila ay tinuluyan na. Bakit para yatang sa bawat giyera ngayon, nakasangkutan nila ay sila ang nananalo? Etong Israel na napakaliit na halos ay malaki pa ang kulangot mo sa mapa ng daigdig. Mangyayari kaya na pagsisisihan ng Iran ang ginawa nila sa Israel? איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. قرب